The Old Testament is the shadow of the New Testament. They are the shadows of good things to come. So ngayon, titingnan natin yung pagtitipo na binabanggit kanina. Tingnan natin yung buhay ni Noah. Si Noah, ang binabanggit kanina, tungkol doon sa respect or sa pananampalataya niya doon sa sinabi ng Diyos. Hindi tayo lalayo doon sa paksa na yun, mga kapatid. Sapagkat ang ating pag-aaralan kung paanong si Noah ay nanindigan doon sa sinabi ng Diyos. Hindi ka panipaniwala ang utos ng Diyos sa kanya? Inutusan siya ng Diyos, gumawa ng napakalaking arka. Walang ulan, walang ilog, walang dagat doon sa kanyang paggagawan. Hindi man siya pinagawa doon sa plain na area para madaling magbumuo, magtayo. Hindi man siya pinagawa doon sa sementadong lugar. Pinagawa siya doon sa taas ng bundok. Very unusual. Ang pamamaraan ng Diyos, very unusual. Narinig ni Noah yung message direct galing sa Diyos. Ang utos galing sa Diyos. Ngayon, si Noah lang ang kinausap ng Diyos, mga kapatid. Walang alam ang tao. Yung sinabi ng Diyos, hindi ka agad sinulat ni Noah para gawing Biblia at i-distribute sa mga tao. Yung sinabi ng Diyos sa kanya, isinare niya. Ipinangaral niya. Ang problema ngayon, hindi ka panipaniwala. Nung nangangaral si Jesus Christ, hindi ka panipaniwala. Tinatawanan siya. Tinawag siyang Beelzebub dahil sa pangangaral niya, pagpapagaling niya. Ngayon, nung si Noah ay nangangaral, mga kapatid, maaring yung mga sangbahayan niya, pinipigilan siya. Ano ba yung pinagsasabi mo, Noah? Kailan ka pa nakakita ng ulan? Kailan pa tayo nakaranas ng ulan? Sabi ng siyensya, walang ulan. Sabi ng kalawakan, walang darating na ulan kasi alam nilang basahin yung kalawakan. Walang ulan na darating. Pero si Noah, he is very certain. Siguradong sigurado si Noah sa narinig niya. At sa narinig ni Noah, sinampalataya na niya. Sa pananampalataya ni Noah, yun ang nagdala sa kanya sa kaligtasan. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng arka. Nung natapos yung arka, sabi ng Diyos, pumasok ka. Nung ginawa ni Noah lahat ang sinabi ng Diyos, hindi siya nagduda, naligtas si Noah. Ang lahat ng hindi tumanggap sa pangangaral ni Noah, naiwan sa labas, namatay, mga kapatid. So there is danger once na hindi ka na-take heed doon sa message. Maaring sasabihin ng iba, it's just an illusion, or maaring sabihin nila, nasisiraan ng bait, pero hindi, si Noah, sigurado. Si Noah kasi magsasaka lang, mga kapatid. Yung mga doktor, yung mga scientist, yung mga engineers, maring hindi nila paniniwalaan kasi si Noah napakaliit, napakamunting lingkod. Isa siyang magsasaka. So hindi ka panipaniwala ang paggamit kay Noah, ang pangungusap ng Diyos kay Noah. Pero doon sa mga pinili, eksakto, sumunod sila. Sumunod siya. Walang naiwan sa mga iniibig niya. Naligtas si Noah. Ngayon si Moses naman. Bakit natin kailangang sabihin pa na si Moses, mga kapatid, sila yung mga taong ligtas? Tingnan natin bakit sila naligtas. Dahil sa pagsunod nila sa salita ng Diyos. Kaya natin laging kino-quote yung mga kapatid na nauna sa atin. Kasi sigurado tayo, kung magkakaroon ka rin lang ng, sabihin natin, iya-idol, yung mga ligtas na. At kung meron kang talagang iya-idol, ang Panginoong Hesus na. Ang salita, ang Diyos. Kasi kung meron ka rin lang ikukot, dapat yung mga may pakinabang, sabi nga ng Biblia, huwag kayong mag-uusap sa mga walang pakinabang. Yung may pakinabang na. So pag-uusapan natin si Moses. Maging si Moses, hindi ka panipaniwala ang pagtawag sa kanya. Tingnan ninyo mga kapatid, si Moses, second to the Pharaoh, siya na ang susunod. Next in rank. Pero nung tinawag siya ng Diyos, nawala lahat ng kanyang karunungan. Nangusap ang Diyos sa kanya. Hindi ka panipaniwala kay Moses yung pangungusap ng Diyos. Yung apoy, yung puno na umaapoy, mangungusap sa'yo, baka sabihin mo, guni-guni, baka sabihin mo, illusion,
Baka sabihin mo, gawa-gawa lang. Pero nangusap ang Diyos sa kanya. Nagkaroon ng certain sound kay Moses. Hindi naging unusual hindi naging hindi kapanipaniwala kay Moses, kundi tinanggap niya. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? There are two signs na binigay ang Diyos. Nung ang tao, hindi ka agad makapaniwala, gumamit ang signs ng Diyos. Si Jesus Christ, kung mangangaral siya kaagad ng matitigas, nung nandito siya, hindi ka agad siya paniniwalaan. Matitisod talaga ang tao. Sabi nga, ang tao kasi, to see is to believe. Ngayon, dahil ganun ang kaunawaan ng tao, nagpakababa ang Diyos para lang maabot yung mga tao. O sige Moses, sabi niya, pasok mo ang iyong kamay sa iyong bosom. Nung alisin ni Moses yung kanyang kamay, nagkaketong. Ipasok mo ulit, sabi ng Diyos. Nung alisin niya sa pangalawang pagkakataon, nalinisan. Meron pang isang sign. Ano yung hawak mo, Moses? Sabi. Isang tungkod. Sige, ibato mo. Ang ibato ni Moses, naging ahas. Kunin mo ulit. Hawakan mo sa buntot. Naging tungkod. These two signs, yun ang nagpatunay kay Moses na ang Diyos nangungusap sa kanya. Nung nakita niya yung pagkilos ng Diyos, hindi na siya nag-wave. Anong ginawa ni Moses? In-invade niya ang Egypt. Nag-iisa siya, mga kapatid. Sabi ng mensahero, he invaded Egypt. And Egypt is the most powerful country that time. Para siyang US sa time natin. Pero hindi siya natakot. Kasi certain na sa kanya yung sound. Malinaw na sa kanya yung message. Ilabas mo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Pumunta siya, mga kapatid. Hindi siya nagkaroon ng takot. Dahil alam na niya na yung Diyos ang nasa likod niya. Ang Diyos ang lalaban para sa kanya. Hindi sa pamamaraan niya. Bagamat sinabi ng Diyos, patitigasan ko ang puso ni Pero. Pero hindi pa rin siya natakot. Nanindigan siya dahil alam niya yung dala-dala niyang message, hindi sa sariling kanya. Kasi kung ibabagsak yung message niya, hindi si Moses ang binabagsak. Kung kukontrahin yung message ni Moses, hindi si Moses ang kinukontra. Sa Diyos yung message na yun. So pumunta siya. Na-invade niya ang Egypt sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa kanyang sariling karunungan. Hindi sa karunungan niyang pakikipagdigma. Kasi he is a general. Hindi doon niya ginamit. Wala siyang gamit. Anong gamit niya? Yung tungkod. Kaya nung lumabas sila ng Egypt, anong hawak-hawak mo? Sabi ng Diyos, tungkod. Gamitin mo. Speak, sabi ng Diyos. Just say the message of God. Unless na ang tao magkaroon ng certain na pagkaunawa sa salita ng Diyos, mahihirapan itong makapag-move on, mga kapatid. Ang tao may kahinaan. Si Moses, meron din siyang kahinaan. Natakot din siya. Nung nakalabas sila sa Egypt, natakot siya. Nakulong sila sa dagat na pula. Pero nung bumalik siya doon sa salita ng Diyos, speak, sabi ng Diyos, nakapagpatuloy sila sa paglalakbay. Trap na sila, pero nakapagpatuloy nung buksan, ang tanggapin niya ang sinabi ng Diyos. Once na tinanggihan ng tao ang salita ng Diyos, tapos na, mga kapatid. Hindi na makakapaghayag ang Diyos. Hindi niya tayo ginawang robot para pilitin na kahit ayaw mo, magpapatuloy ka pa rin. Hindi tayo ginawang ganun ng Diyos. May free will ang tao, doon ngayon bumabase ang Diyos. Kung tatanggapin natin, praise God, hindi ang Diyos ang makikinabang, tayo ang makikinabang. Kung tatanggihan natin, hindi ang Diyos ang mapapahamak, tayo ang mapapahamak. Kaya sabi niya, yung inner man na sinasabi, yung talagang ikaw, sabi niya, yung soul mo, yan ang magde-decide whether you accept the message or you believe the message or to reject. Accept or believe. Accept or believe. That's the inner man. Yan ang katangian ng totoong ikaw. Hindi ang Diyos ang nagpipilit na magpatanggap. Ang Diyos hinahayag niya ang kanyang banal na salita. Ngayon, pupunta ulit tayo doon sa isa pang karakter, mga kapatid.
pupuntahan natin si Abraham. Alam natin si Abraham tumanda na walang anak, baog si Sarah. Bagamat matanda na sila, sabi ng Diyos, Abraham, lumabas ka sa iyong mga kamag-anakan. Umalis ka. Walang sinabi ang Diyos na meron akong hinandang bahay doon sa iyo na maganda. Meron akong ginawang lugar sa iyo doon na nababakuran ng protektado ka. Ang sabi ng Diyos, humiwalay ka sa iyong mga kamag-anakan. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, sumusunod siya dun sa sinabi ng Diyos. Alam niya, yung Diyos ang nangungusap sa kanya. Sigurado siya sa naririnig niya. Sigurado siya sa pangungusap ng Diyos. Maglakbay ka, sabi ng Diyos sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw, pinangakuan si Abraham. Sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng anak at magiging ama ka ng maraming bansa. Alam ni Abraham, baog si Sarah, mga kapatid. Pero kilala din niya kung sino yung nangungusap sa kanya. Alam niya ang Diyos ang nangungusap. And he believed that God will not do anything kundi ang tuparin ng kanyang salita. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Yun ang pananampalataya ni Abraham. Nung sinabi ng Diyos na magkakaroon siya ng anak, nanampalataya si Abraham. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon, sabi ni Abraham, magkakaanak ako. 5 taon, 10 taon, sabi ni Abraham, magkakaanak ako. Hanggang sa dumating, 25 years siyang naghihintay, mga kapatid. Natanggap niya yung promise na magkakaanak siya. Dahil sigurado siya. Kung hindi sigurado si Abraham, maaring 10 years na. Wala pa. Magkakaroon ngayon ng doubt. Pag nagkaroon ng doubt, mawawala, mga kapatid. Mahihirapan ang magmanifest ang salita ng Diyos. Alisin ang lahat ng doubt, sabi ng mensahero. That's an hindrance. Ngayon, si Sarah, tingnan ninyo, mga kapatid. Si Sarah, nung narinig niya yung pangungusap ng 3 anghel, nangusap yung isang anghel at inaddress ni Abraham, My Lord. Hindi niya inaddress ng yung 3 na yon, My Lords. He addressed to a single one, My Lord. Yung Lord na yon, yun ang naging kausap ni Abraham. Narinig niya muli yung pangako. Sa ganitong taon, sa ganitong araw, sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Muli kitang dadalawin at magkakaroon ka ng anak. Si Sarah, uncertain sa kanya yung sound. Hindi siya sigurado. Imposible naman. Matanda na ako. Tumawa siya. Kasi hindi direktang siya ang kausap ng Diyos. Hindi sa kanya naka-address yung pangungusap ng Diyos nung time na yon. Bagamat naririnig niya, hindi siya ang direktang kausap ng Diyos. Ngayon, kailangan si Abraham ngayon ang mangungusap sa kanyang asawa. Siya ngayon ang gagamitin para kausapin si Sarah. Kasi si Sarah submissive kay Abraham. Tinatawag niya si Abraham, My Lord. Hindi ka panipaniwala kay Sarah na ang Diyos bababa doon sa laman na nakikita ni Abraham para mangusap doon sa pangakong napaka-imposible. It was unusual. Ang Diyos bababa para kausapin si Abraham, mangungusap ng isang pangako na napaka-imposible na magkakaroon pa ng anak. Sarado ang bahay bata ni Sarah. Baog siya. Pero yung laman na yun, mga kapatid, hindi yun katulad ng laman na ating taglay-taglay. Yun ang pinananahan ng Diyos na nangungusap kay Abraham sa time nila. That's the enmorphe of God. That angel. That one addressed by Abraham, My Lord. That's the Elohim. Sabi ng ating mensahero, Elohim. Lord, capital L-O-R-D. He said, Elohim. That's Elohim. Abraham, revealed to him kung sino yung kaharap niya. So for Abraham, he is certain. He was used by God. So nung natanggap ni Abraham yung promise na yun, mga kapatid, nagmanifest yung pangakong anak. Walang magawa ang Diyos, kundi ito pa rin ang kanyang salita. Tinanggap ni Abraham. Hinintay ni Abraham.
Kailangan tuparin ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Mga kapatid, napaka-imposible ang pangungusap ng Diyos. Kung ibabase natin sa ating karunungan, karnal na kaisipan, hindi natin mauunawaan ang Diyos. Bakit kailangan pa niyang gumamit ng Noah? Bakit kailangan pa niyang gumamit ng Moses? Bakit kailangan pa niyang gumamit ng Abraham? Kasi hindi natin maaabot ang kaisipan ng Diyos. Kailangan niyang bumaba at hindi siya mangungusap sa marami. Isa lang ang gagamitin ng Diyos. Pag marami mga kapatid, kahit dalawa lang kayong pinagsalitaan, pag nagkaroon ng statement yung dalawa doon sa sinabi mo, meron at meron magkakaiba dyan. Maari pa silang hindi magkasundo. Sila na mismo hindi na magkasundo. Kaya ang Diyos ginagamit niya isa, one at a time. Sunod-sunod yan. Pag nawala yung isa, susunod yung isa. Pag nawala yung isa, susunod yung isa. And that's the prophet of God. The revelation of God comes first to the prophet. Hindi yung darating sa lahat ng minsanan. Gagamitin niya ang propeta. Nung nangusap kay Noah, hindi niya... Kung gustong iligtas ng Diyos, tingnan ninyo mga kapatid, dahil sa gustong iligtas ng Diyos ang lahat ng tao, na gustong maniwala sa Kanya, ipinakadala nga niya ang kanyang bugtong na anak para maligtas ang lahat ng tao. Datapat doon lang sa maniniwala. Tingnan ninyo mga kapatid. Kung ganun din lang naman pala ang purpose ng Diyos, sabihin natin, ganun din lang naman pala ang purpose ng Diyos, gusto niyang iligtas ang lahat ng tao. Bakit hindi pa siya mangusap ng minsanan sa lahat? Hallelujah. Bakit kailangan pa niyang isa lang ang pangungusapan niya? Yun ang pattern ng Diyos. That's right. Hindi na natin pwedeng baguhin yun. That's right. Yun ang pattern ng Diyos. Buhat pa doon sa pasimula. Sabi nga ng ating mensahero, pumunta tayo doon sa big banister, sabi niya, yung beranda. At tanawin natin yung pasimula. Tanawin natin yung pasimula, sabi niya. Sige, tingnan natin kung paano ang Diyos kumikilos. Tingnan natin, huwag tayong lalagay sa karnal na kaisipan. Huwag tayong lalagay doon sa hangganan ng karunungan ng tao. Hilingin natin ngayon sa Diyos kung paano natin mauunawaan yung mga bagay na napaka-imposible sa tao. These are supernatural things, brothers and sisters. We are natural, but we are speaking supernaturals. It's because of the grace of God. Ngayon, tingnan natin. That Elohim, siya mga kapatid, alam natin nasa Kanya ang lahat. Kaya lang, kung maglalalang siya, gusto niyang, pag yung nilalang niya, gusto niyang maligtas lahat, hindi na niya ilalagay si Adam doon sa lugar na merong, sabihin natin, meron pa siyang tatanggaping utos na huwag kakain. Dapat lalalangin na lang niya, lahat ligtas na. Dapat lalalangin na lang niya, lahat eternity na. Hindi na, wala na doon sa dapat pang lalakbayin. Pero may process ang Diyos. May pattern siya. Sa kaisipan ng Diyos, the lamb was slain. Dahil sa kaisipan pa lang niya, ginawa na niya yung plano, alam na niya yung mangyayari, lahat ng gagawin natin, nakita niya sa kanyang kaisipan. Nung nakita niya sa kanyang kaisipan, magkakaroon ngayon ng manifestation. First step, second step, third step. Ang first step na ginawa ng Diyos, kailangan siyang magkaroon ng tabernacle. Magkaroon siya ng form. Magkaroon siya ng pananahalan. Magkaroon siya ng dwelling place. Because Elohim, malawak yan mga kapatid. Hindi mo yan maikukulong, hindi mo yan makikita sa isang lugar lang. The self-existing one, nag-iisa siya. Ngayon ang ginawa niya, nagsalita siya. From that Elohim came forth the Logos, the Word. And that Word is the word body na lumabas, sabi ng ating mensahero. And that word body is a form of a man. And that's the theophany, sabi niya. Theophany, it's God's body. Yun ang gagamitin ngayon ng Diyos. Wala pang lahat-lahat, meron na yun.
Kaya dun sa binabasa natin sa Proverbs 8 kagabi, I possessed, sabi niya. I was possessed. Sino yung I? Is it Solomon? No. Si Solomon, nauna pa si David kay Solomon. Sabi niya, na-possess siya. I was possessed before the foundation of... Bago lalangin ang anuman sa lupa. Bago siya maglalang noong una, ginamit niya ako, sabi niya. Ngayon mga kapatid, kung si Solomon yung nagsasalita na yon, hindi dapat siya pinanganak ni David. Pero nakita natin kung paano siya pinanganak. So bago lalangin yung sanlibutan, merong nagbabanggit na sabi niya lumabas siya, ginamit siya, pinanahanan siya. Maganda siguro basahin natin mga kapatid. Proverbs chapter 8 verse 22. Ang Proverbs sinulat ni Solomon. So tignan ninyo ang pangungusap mga kapatid. Sabi sa English, "The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was." So walang-wala pa, sabi niya, I was set up. I was possessed. The Lord possessed me. Tingnan ninyo, sino itong I na nagbabanggit dito mga kapatid? Saan nakapatungkol itong I? It's not Solomon. Solomon, sabi nga kagabi yung term na, he's just the scribe of these letters. It was God talking to Solomon, revealing to Solomon. It's not Solomon himself. So nung lumabas yung logos na yun, yung logos na yun, hindi naman ginawa hindi naman yun yung eksakto mga kapatid. Na sinasabi natin na it's the very God. That logos is the dwelling place. Siya ngayon ang ginamit na magsasalita para magkaroon ng visible form. Pag sinabi kong visible, pupunta tayo doon sa spiritual realm mga kapatid. Huwag tayong lalagay dito. Sa spiritual realm, there are visible forms. Pag nandito tayo, pag mangungusap tayo, pwede nating sabihin invisible. Kasi hindi natin nakikita sa karnal na mata. Pero pag pupunta tayo doon, sasabihin natin visible. Bakit? May patotoo ang ating mensahero. Siya ang babanggitin ko kasi pinaniniwalaan natin. Siya ang mensahero sa huling kapanahonan. May mga patotoo sa Bible, pero siya ang babanggitin ko. Dinala siya beyond the curtain of time. Sabi doon sa pinagdalhan sa kanya, it's the paradise. Anong nakita niya doon? Nakita niya yung anak niya? Si Sharon Rose? Nakita niya si Hope? Nakita niya ang maraming mananampalatayang tumanggap sa message na itinangaral niya. At merong yumakap sa kanya, mga kapatid. Sabi niya, ako yung 91 years old na tumanggap sa message mo. Nasaan yung kapatid natin? Nasaan siya? Nasa lupa ba? Wala. Yung mga kinayakap niya, mga natulog na. Nasaan siya? Nasa eternal, nasa spirit realm. Nasa spirit na kalagayan. Yung mga katawan na yun, hindi na yun mahahawakan katulad sa katawan natin. Nandun na sila sa katawang ginawa ng Diyos na panlangit. Yung celestial body na ang kanilang taglay-taglay. Without blood, without flesh. Flesh and bone cannot inherit the kingdom of God. Kung niyakap niya yung mga nandun, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kingdom of heaven. So kung niyakap niya yung mga nandun, pag sinabi natin, papasok tayo dito mga kapatid, spirit, hindi mo yan mayayakap. Kung lalagay tayo sa karnal, hindi mo yan mayayakap. Pero nung pumunta siya sa spirit, nayakap niya.
nakadaho pang palad niya. Nakausap niya. Nakita niya may damit. Nakita niya yung haba ng buhok. Nakita niya yung forma. Nabanggit niya mga nasa kalakasang edad. Na lumalakad, nakakausap, nakipag-communicate siya. Mga kapatid, nasa spiritual realm yun. Nasa spirit na dimension yun. So, nung nangusap si Paul, nung sinabi niya na sa mga nakikita at hindi nakikita, mga kapatid, si Paul nangungusap karnal. Ang kausap ni Paul, katulad natin, tao. So, nangusap si Paul in general, dito sa kalagayan natin karnal. Meron tayong hindi nakikita at meron tayong nakikita. Ang lahat ng bagay na ito ay nilikha ng Diyos. Praise God. Tingnan ninyo mga kapatid. Ang message sa ating kapanahunan, sabi nga, katulad ng isang tang. Ang tang, maliban na may mag-interpret, hindi mo mauunawaan. Ang message, kailangan maging certain. Nung nangusap ang Diyos doon sa word body na ginagamit niya, nag-indwell ang Diyos, yun ang magiging visible form na makikita ng mga angels. Yun ang magiging visible form na magsasalita na ngayon. God is an object of divine worship. If I said object, hindi siya isang bagay na katulad ng kahoy, hindi siya katulad ng isang bagay na katulad ng mikropono, but He is a divine object, divine body. Pag sinabing object, Brad, merong form. Yun ang pinapahiwating na may form. Ngayon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bakit naging Word yung God? Naging God yung Word? It's because of that form. Meron ka nang makikitang divine object. At doon, yun ang haharapin ng mga angels kung sila ay mag-worship. That word body. It's so unusual message, mga kapatid. If we will check it word by word sa Bible, wala tayong makikita. But it's the revelation of Jesus Christ given unto John. And it's the same revelation of Jesus Christ given to the prophet. And it's the same revelation of God given to His church. The understanding of Paul, the understanding of John, the understanding of the prophet is the same understanding that God is revealing to His church at this time. Hindi nag-iiba yan, mga kapatid. Kaya lang meron siyang pattern ng pagre-reveal. Yes, there is Holy Ghost that will reveal. Sabi ng Bible, siya ang magtuturo at magpapaalaala sa lahat ng kanyang sinabi. Pero mga kapatid, merong pattern pa rin ang Diyos. Bakit kailangan pa niyang magkaroon ng pangako? Magkaroon ng prophecy? Bakit kailangan ipasulat kay Paul, ay kay John, na but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. If there is no pattern of God, bakit kailangan pa niyang banggitin ito? Bakit kailangan magkaroon ng Malakay 4, 5? Kung kaya rin lang naman parang ihayag ng Diyos ng minsanan sa gamit ang kanyang Holy Spirit. But remember, there is always a pattern. Hindi sinira ng Diyos ang kanyang pamamaraan. Ngayon, ang key doon mga kapatid, tingnan ninyo, ang Diyos kasi hindi natin kayang tanggapin. Pag nangusap ang Diyos ng harapan, baka hindi natin tanggapin. Tingnan ninyo ang Israel kung paano nilang tilanggihan. Gusto silang kausapin ng Diyos. It's a privilege na kakausapin ka ng Diyos. Maglinis kayo. Kakausapin tayo ng Diyos, sabi ni Moses. It's a great privilege, mga kapatid. Yung makadao pang palad o kausap ka lang ng isang mataas na opisyal, parang kagalang-galang ka na. Mga kapatid, yung Diyos ang bababa para makipag-usap sa Israel. Pero natakot sila. Ikaw na lang, Moses, baka kami ay mamatay. Tingnan ninyo, mga kapatid. Ang Diyos bumababa siya doon sa pinakamababa para ma-reach niya tayo. Ginawa niya ngayon yun sa time natin. Kung ginawa niya nung una, ginawa niya sa time natin. Ang Diyos hindi na nangungusap doon sa burning bush sa time natin. Hindi na nangungusap sa pillar of fire, pillar of clouds. Hindi na niya ginamit yung angel na hindi katulad ng laman natin. Hindi na niya ginamit si Melchizedek para makipag-usap sa atin. Gumamit siya na ngayon ng katulad natin para maging matanggap natin, maunawaan natin.
Bumaba siya ng bumaba mga kapatid para ma-reach tayo. Para yung pananalita niya maging katanggap-tanggap, maging certain sa atin yung pananalita niya. Kung gagamit siya ng mga hayop, hindi natin mauunawaan. Hindi magsasalita ng katulad natin ng mga hayop. Pero ginamit niya yung katulad natin para maunawaan natin ng malinaw ang kanyang pananalita. Mga kapatid, hindi pagtataas ng tao, pag binanggit ko na si Noah. Nung kinote ko ba si Noah, tinataas ko si Noah? No. I'm taking the message of Noah na maging pakinabang sa atin. I'm taking the message of Moses para maging pakinabang sa atin. Sa ikalalakas at ikatitibay natin. This message is not mine, mga kapatid. Wala akong alam pagdating sa ganitong bagay. Ang Diyos ang nagpapaunawa. Ngayon nung gumamit ang Diyos ng mga mensahero, tingnan ninyo ang kapanahunan, mga kapatid. Pitong kapanahunan. Bakit nawawala yung puti? Dati pure word, sabi doon sa una. Bakit nawawala? Ang Diyos ba ang umaalis? Hindi. Ang tao ang umaalis. Naging hindi katanggap-tanggap sa kanila ang salita ng Diyos. Dahil very unusual ang pangungusap ng Diyos, mga kapatid, pagdating sa karnal. Kung ibabase natin sa karunungan ng tao, hindi katanggap-tanggap, wala tayong pupuntahan. Tingnan ninyo ang science, naghahanap ng buhay sa mga iba-ibang planeta. Ang buhay, pinadala na ng Diyos, binigay na sa atin ang buhay. Ang kailangan lang natin tanggapin. Hindi mapapasayo ang isang kaloob kung hindi mo tatanggapin ng bukas palad. Pwede mo pa sa akin ang isang bagay kung kung kahit inaabot nyo na yan, mga kapatid, kung hindi ko tatanggapin, walang mangyayari. Hindi mapapa sa akin yan. Ang buhay na walang hanggan, pinadala dito sa atin. Hindi niya nilagay sa Mars para doon tayo magsipuntahan. Wala doon. Pag pumunta ka doon, lalo mong naiwan. Kasi lumagay ka ngayon sa karunungan ng tao. Ginawa mo ngayon yung pamamaraan ng tao. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Nung ginamit niya ang mensahero, mga kapatid, sabi, bubuksan ang mga mysteries. Anong klaseng mystery ito? Ang mystery ba na binuksan ng mensahero? Binasa niya ang Biblia? Ang mystery ba na binuksan ng mensahero? Lumabas siya sa Biblia? Hindi. Ang mga mysterying pinabuksan sa mensahero, nasa loob lahat ng salita ng Diyos. Yung mga paliwanag ba palabas sa salita ng Diyos? Hindi. Nandito pa rin. That's the Spirit. For we are able to minister not of the letter, for the letter killeth, sabi ni Paul. But the Spirit giveth life. Yung nakatago doon ngayon, maliban na inyong kanin ng aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. Kung titigil tayo doon, magiging letra tayo, magkakaroon ng danger, mga kapatid. Mamamatay ka. Wala nang Panginoong Isus, wala kang maiinom na dugo, wala kang makakain ng laman, wala kang ng buhay na walang hanggan. Unfair naman ngayon sa mga nakasama niya at sa time natin. But it's not that, mga kapatid. Yung buhay ngayon na nandun sa loob ng letter na yun, doon nagbukas ang Diyos sa propeta. At ang mga selyo, mga kapatid, mababasa lang natin dito, kabayo, puti, pula, itim, bughaw, gray, abuhin. Walang paliwanag. Tumahimik yung langit, 30 minutes. Walang paliwanag. Pero yung mga bagay na yun, mga kapatid, yun ang pinakamahalagang message sa ating time. Those messages. Ngayon, saan ngayon manggagaling yung kaunawaan? Babasahin ba natin yung Bible? Hahanapan natin ng supporting verse, mga kapatid. Hindi magiging revelation kung nakasulat. Sabi nga ng ating kapatid, gumanon siya. Anong nasa loob ng kanyang kamay? Hindi natin alam kanina. Kung ibubuksan niya, mga kapatid, wala tayong alam, wala tayong nakikita, pero meron nandun sa loob. Malalaman lang natin yun kung bubuksan niya. Kung ipapakita niya. May i-reveal ngayon sa atin. Ganon din naman sa mga letra, mga kapatid. Nakikita natin ang letra, pero hindi natin alam kung ano ang nandun sa loob ng letra. Anong gagawin ng Diyos? Wala siyang ibang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang mga misteryo sa kanyang mga lingkod na propeta.
Hindi niya sinabing sa kanyang mga lingkod na mga deacons. Hindi niya sinabing sa mga trustees, sa mga pastor. Meron siyang isang pangungusapan, mga kapatid. At ang propetang gagamitin niya, yun ang mangungusap ngayon. Para mag-manifest naman ngayon ang fivefold ministry. Saan manggagaling yung message ng fivefold ministry? Galing sa message ng prophet. Saan nanggaling yung message ng prophet? Galing sa message ng Diyos. Hindi yun nagmula doon sa karunungan. Tingnan ninyo ang pagkakaiba. Experienced by the prophet. 7 seals. Galing siya sa Baptist. Ang katuruan ng Baptist, yung white horse, si Jesus Christ ang nakasakay. Ipipreach niya ang 7 seals ngayon. Naghanda siya, nagsulat siya. Nandun siya, ready na siya mag-message. 1 hour before, sabi niya, bago siya mag-message. Saan nanggaling yung message na dala-dala niya? Sa Baptist. Anong ginawa ngayon ng Diyos para hindi mapahamak ang tao? Tingnan ninyo mga kapatid. Hindi ka panipaniwala kung sasabihin ko sa inyo kung paano, kung sasabihin natin sa lahat ng tao, hindi ka panipaniwala ang ginawa sa kanya ng Diyos. Pero doon sa mga naniniwalang ginamit siya ng Diyos, tatanggapin yun, pamamaraan na yun. Nasa loob siya, sabi, dumating yung Holy Spirit, nagkaroon ng revelation. Kinopya ba niya yun sa Baptist? Kinopya ba niya yun sa Bible? Ng letter for letter, word for word? Hindi. Binigay sa kanya ng Holy Spirit bago siya tumayo para hindi mapahamak ang tao. Tingnan ninyo. Binigyan ng paliwanag yung mga kabayo na nakikita natin dyan. Nakasulat sa Bible, they are symbols. Ang Revelation, this is a book of symbols. Lahat symbol. Pero nauunawaan ni John. Gustong isulat ni John yung naririnig niya. Gustong isulat lahat ni John yung kanyang naunawaan. Pero sabi, write them not. Doon sa write them not na yun, merong time para i-reveal yun. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophet. So, hindi magiging sarado. Hindi porket hindi nakasulat, hindi mahalaga. Nasa hindi nakasulat ang pinakamahalaga, mga kapatid. Mapalad ka, Simon Bar-Jonah, sapagkat hindi ito pinahayag sa inyo ng laman, kundi ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, yung binanggit ni Peter, walang nakasulat. Hindi niya yung nabasa kung saan lang. You are the Christ, the Son of the living God. Hanapin nyo sa Old Testament, walang nabasa si Peter. It was a revelation. Naging mapalad siya dahil dun sa tinanggap niyang hindi nakasulat. It was revealed by the Father. It's not by the scribes. It's not by the high priest. Praise God. Sa time natin, ganun pa rin ang pangungusap, mga kapatid. It's the Holy Spirit speaking. It's the Holy Spirit working. Kaya lang, mga kapatid, para makapag-manifest yung Holy Spirit, kailangan meron tayong gagawin. Who opened this baptism? Kung hindi natin tatanggapin yung katuruan ng baptism, tamang katuruan sa baptism, hindi mag-i-indwell ang Holy Spirit. Tingnan ninyo, it's the prophet, yun ang ginamit ng Diyos para ipaliwanag ang Matthew 28:19 at Acts 2:38. Doon tayo sa simula, baptism. Ang baptism, yan ang paraan para matanggap mo ang tagapagturo, ang Holy Spirit. Ngayon, marami ang nangaral, Matthew 28:19. Nagbautismo lang, nagbautismo, Father, Son, Holy Ghost. May Holy Spirit? Wala. Wala. Marami pa rin nagbaptism. Nagbaptize sa mga ganong pamamaraan. Ginamit yung Acts 2:38. Pero ang problema, minamali yung Matthew 28:19. May pangako, wala. Magiging mali kasi ang Godhead. Magiging mali ang kaunawaan kung mamaliin mo yung isa. Ang Diyos, hindi ito Diyos ng kaguluhan, Diyos ng kaayusan. Kailangan mapag-dovetail mo. Yung loopholes, kailangan maisara. Para sa ganun, walang magiging puwang sa pangungusap ng Diyos. Ngayon, ginamit ang mensahero para maihayag ang kanyang mga lihim. Kasama ito, mga kapatid, sa misteryo. Kasama ito sa binuksan. Ngayon, nung ginamit ang mensahero, naunawaan ang baptism. Pag ginanap mo yung Acts 2:38, at the same time, tinupad mo, ginanap mo yung Matthew 28:19.
Ngayon, nung ginanap mo yun, naniwala ka dun sa message ng prophet, tinanggap mo ngayon yung prophet. Dahil sa tinanggap mo yung message ng prophet, magmamanifest yung salita ng Diyos na kailangang magpabaptize ka in Jesus' name. Nung ginanap mo yun, magkakaroon ng indwelling ng Holy Spirit. Hindi nagkaroon ng indwelling of the Holy Spirit dahil sa kaunawaan mo, kundi dahil sa kaunawaan binigay sa prophet na tinanggap mo. Ngayon doon ngayon magsisimula. Dahil nagtanggap mo yung una, doon na magsisimulang magpahayag ang Holy Spirit. Anong gagawin niya? Ilalayo ka ba doon sa message ng mensahero niya? Sabi ng Diyos, kung nangyari, if the dreams and vision come to pass, believe that prophet, believe that dreamer. Nandun ako sa kanya. So, hindi natin tatanggapin yung isang tao dahil sa humanga tayo, kundi dahil ang basehan natin ang salita ng Diyos, kaya natin tinatanggap na siya ay ginamit ng Diyos o mensahero siya ng Diyos. Ang basehan natin lagi ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, hindi magiging unusual ngayon sa atin ang pananalita ng mensahero dahil nandun yung nagpapaunawa. Kahit na binabasa mo pa ang salita ng mensahero kung walang tagapagpaunawa, kahit binabasa mo ang Biblia kung walang tagapagpaunawa, walang mangyayari. Wala kang maunawaan. Totoo, mga kapatid. Nandito ang mga message ng mensahero. Babasahin natin. Pero maliban na ihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, hindi mo mauunawaan. Kahit naman basahin mo, paniwalaan mo ng buong buo ito, kung hindi mo matatanggap ang mga kaunawaan na ginagamit, mga kapatid, letter, hindi ko minamali ang Bible, pero ang letter, makakapahamak yan. Kung kinuha mo yan letra por letra, hindi ka makakaalis dyan. Magkakaroon ng pagbabangga-banggaan, kaya sinasabi kong mapapahamak ka. Pero kung tinanggap mo ang dalawa, mauunawaan mo. Tignan nyo si John. Ang salita ng Diyos, unang pumunta sa propeta. It's John. Dumating muna kay John. Nagtagpo ngayon. The message and the word. Anong sabi ng Diyos? Anong Panginoong Hesus? Upang matupad ang katwiran. Kailangan magtagpo. Hindi lang si John ang magme-message. Tapos magme-message ng hiwalay ang Panginoong Hesus. Hindi. Kailangan magtagpo sila. Nung nagtagpo, tumaas ang salita ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid. Ang message ng prophet, hindi para maitaas yung salita niya, kundi para maitaas ang salita ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos mga kapatid. Tingnan ninyo, sabi ng Malakay, sabi dito, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children. First prophecy. And the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Merong promise na gagawin yung Elijah. Ang first prophecy, alam natin, ito ay nakapatungkol sa Israel. Ang second prophecy ngayon, turn the hearts of the children. We are the children. And the fathers are the apostles. Ngayon, paano tayo babalik ngayon doon sa katuruan ng mga apostol? Gagamitin yung Elijah. Gagamitin ang Elijah. So, ang message ng mga apostles, New Testament, dito ngayon magre-reveal ang Diyos. Sinong gagamitin? Yung Elijah. Yung prophet. Kung hindi mo ngayon paniniwalaan, halimbawa, nag-message ang Elijah, kung hindi mo paniniwalaan o tatanggapin ang message, makakapunta ka kaya doon sa pagbabalik ng puso ng ating mga magulang? May babalik ba bakit hindi niya sinabing, ipapadala ko ang mga aliw upang maibalik ang inyong kaunawaan doon sa turo ng mga magulang? Hindi, ginamit niya yung mensahero. Kailangan sundin natin. Kailangan maniwala ka doon sa message. That message, it's not of the prophet himself. It's the message of God. Kaya sabi ng Diyos, ang message na ito, sabi niya, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi kayo tinanggap, ako ang kanilang hindi tinanggap. Kasi yung message, mga kapatid, dala-dala ng mensahero, ng mga apostol, ang kanyang message.
Hindi nila sarili yun. Salita ng Diyos yun. Pag kinalaban mo, kaya nga sabi doon sa exhortation kanina, touch not my anointed one and do my prophets no harm. It's not the prophet you are fighting. It's God who anoint him. Tingnan nyo mga kapatid kung paano nirespect ni David si Saul. Bagamat si David na ang pinahiran ng Diyos, nirespeto niya. Kasi ginamit siya ng Diyos. Ganon kahalaga. Kaya lang, ang paggamit sa time natin mga kapatid, kailangang tanggapin mo rin yung message. Hindi mo lang ire-respect yung tao dahil doon sa office, kundi tatanggapin mo yung message. Kasi yun ang magdadala sa ating mga magulang, sa ating puso, sa ating mga magulang. Hindi yung tao ang magdadala sa atin. It's the message. Ang ginagawa ng message niya, ibinabalik ang ating mga puso sa ating mga mga apostol. Sa ating mga magulang ng mga apostol. Hindi tayo dinadalang palabas. Bawal magdagdag at bawal magbawas, sabi ng Bible. Nung ihayag ang mga misteryo na ito, nagdagdag ba ang mensahero? Nagbawas ba siya? Lumabas ba siya sa salita ng Diyos? Hindi siya lumabas. Hindi siya nagdagdag. Anong ginawa niya? Pinahayag ng Diyos sa kanya yung hindi pinasulat kay John. Pinahayag ngayon ng Diyos sa kanya yung hindi mga nakasulat dito na. Yun ang mga revelation, mga kapatid. Pag sinabing revelation, wala kang makikitang literal. Wala kang makikitang nakasulat pa. Maliban na ihayag na ng Diyos sa iyo yan, hindi na yan magiging misteryo sa iyo. Pag naihayag na, hindi na yan misteryo. Pero pag hindi hinayag ng Diyos, magiging misteryo at kailangan mo ng revelation. Kung magiging halimbawa, kung ang mga ito ay hindi na kailangan ng revelation, bakit kailangan pang magkaroon ng paliwanag ang bawat mga talata? Hindi mo na dapat lagyan ng paliwanag. Babasahin mo na lang. Kaya lang, mga kapatid, tignan niyo ang pagkakaiba sa mga denomination. Bigyan mo ng isang talata. Pakinggan mo ang paliwanag. Napakarami. Bakit hindi magkasundo? Si Jesus Christ, anong katayuan niya? Tanong mo sa Catholic. Tanong mo sa Iglesia ni Manalo. At tanong natin sa ating sarili. Ano ba siya? Sabi ng Catholic, Diyos siya. Sabi ng Iglesia ni Manalo, tao lang siya. Ano ngayon ang sasabihin natin? Sino siya? Deal with God. Mga kapatid. Deal with God. Ito ay hindi pangungusap ng isang tao pagdating sa mga ganitong bagay, mga kapatid. Ang Diyos ang magpapaunawa kasi. Gagamitin ang paliwanag ng mga kapatiran. Pero ang Diyos ang magpapaunawa. Kailangan lang, huwag i-reject. Once you reject the Word of God, wala nang mangyayari, mga kapatid. It's close. Pag hindi natin naunawaan, sabi nga ng ating kapatid, napakagandang bagay. Pag hindi nyo naunawaan, huwag nyo i-reject. Itabi nyo lang. Hayaan nyo muna. Hintayin ninyo. Kasi pag nireject mo na, wala na. Hayaan mo. Itabi natin, mga kapatid, pag hindi pa natin naunawaan. Huwag natin patitigasin ang ating mga puso. Nasa sa atin yan. Ang pagtitipapatigas ng puso nasa atin kung tatanggapin natin o hindi. Sabi nga, ang inward man, it is to accept or reject. Accept or reject. That's the sense of the inward man, mga kapatid. Kailangan mag-ingat lang, mga kapatid. Touch not my anointed one and do my prophets no harm, sabi ng Diyos. Pag nire-reject mo, hindi ang propeta, hindi ang tao ang nire-reject mo. Ang salita ng Diyos. Kasi ang mensahe, dinadala ka papasok sa salita ng Diyos. Once you reject the message, you close entering to the Word of God. Wala ka nang pupuntahan. Si Paul, tingnan nyo si Paul. Anong karunungan meron si Paul? Nung tinuruan siya ni Gamaliel. Aral siya sa kautusan.
Siguro sa mga binabanggit natin, maaari tayong pagtawanan ni Paul. Kung maririnig niya yung pag-uusap natin, kung ibabalik natin doon sa kaunawaan niya noong una. Aral siya eh. Kabisado niya ang batas. Kabisado niya. Si Gamaliel. Scholar siya. Kumpara sa atin, wala tayong pinag-aralan. Pero mga kapatid, hindi doon ang paggamit ng Diyos doon sa karunungan ng tao. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binulag siya. Inaralan siya ng Diyos 3 taon. Dinala siya sa Arabia. Para lang makapagpahayag ng Diyos. Ngayon, nung bumalik si Paul, sabi niya, hindi ito galing sa karunungan ng tao, kundi galing sa kapahayagan ni Kristo. Yung pangangaral niya. Gaano ka-certain si Paul ngayon doon sa mga tinanggap niya doon sa Arabia? Sa 3 taong pagtuturo sa kanya. Nakipagtalo si Peter sa kanya. Pero si Paul, certain siya. Talagang nanindigan siya. Ang pagtutuli, hindi sa laman, kundi sa puso, sabi ni Paul. Sabi ni Peter, hindi sa puso, kundi sa laman. Pero hindi si Paul, hindi siya nagki-compromise. Hindi niya iningatan na masira yung pagkakaibigan. Anong pinanindigan niya? Yung sinabi ng Diyos. Yung ipinahayag ng Diyos sa kanya. Yung pangungusap ng Diyos sa kanya. Nakasulat ba yung binabanggit ni Paul? Hindi. Yung binabanggit ni Peter nakasulat, mga kapatid. Ang pagtutuli sa laman. Si Paul walang nakasulat na binabanggit. Pero firm siya. Pinaglaban niya. Ang kagandahan, mga kapatid, nag-iisang espiritu ang nangungusap sa kanila. Anong nangyari? Nagtagpo. Hindi si Peter sumuko doon kay Paul, kundi si Peter sumuko siya doon sa sinabi ng Diyos. Sa message siya tumanggap. Amen. Hindi siya sumuko kay Paul dahil si Paul ay maaring may tabak. Hindi. Si Peter tinanggap niya yung message na dala-dala ni Paul. Hindi nakasulat yung pinapangaral ni Paul, mga kapatid. It's a revelation of Jesus Christ, sabi nga niya nung nangaral siya. It's the same thing. Kung yung pinangaral ni Noah hindi nakasulat, pinangaral din ni Paul hindi nakasulat. Napahamak ang tao dahil hindi pinaniwalaan si Noah. May mga napahamak din dahil hindi tinanggap si Paul sa pangangaral niya. Hudyo ang pangungusapan niya. Ang Hudyo paglilinis sa laman ang alam nila pagdating sa pagtutuli. Pero tumaas na, mga kapatid, tumaas na ang kapahayagan. Tumaas na ang mensahe. Yung realidad, nandun na. Yung paglilinis. Ang linisin na yung talagang ikaw, hindi na yung laman lang. Ang susunod ngayon, yung laman mo ang susunod doon sa inner man. Hindi ikaw ang susunod doon sa laman mo. Kaya sabi, for the flesh is willing. For the spirit is willing, but the flesh is weak. Kailangang sumunod ngayon yung flesh mo para maganap yung Romans 12. Na iahain ninyo ang inyong katawang buhay. Banal, kalugod-lugod at kaaya-aya na siya ninyong katampatang pagsamba. Sino ang nagudyok para maging banal at kalugod-lugod ang laman na ito? It's the inner man. Yun ang na-born again. Hindi ito ang binorn again, mga kapatid. This is a pest house. You cannot patch it up. Wala ka nang magagawa dito. Pinanganak na sa kasalanan. Kailangan magkaroon ng kapanganakan muli doon sa totoong ikaw. Praise God. Anong magdadala sa atin doon? Doon sa certain message. Pag naging uncertain ng message, wala kang prophet. Pag naging uncertain ng message sa'yo, hindi mo tatanggapin ang mensahero. Mananatili ngayon sa letter. To play safe, mananatili ka sa letter. Si Paul, nanatili siya sa letter, mga kapatid. Hindi niya matanggap yung pangangaral na si Jesus Christ. Yun yung anak ng Diyos na ginagamit. Nandun siya sa law. Yun ang hawak-hawak ni Paul. Anong ginawa ng Diyos? Bumalik siya ngayon sa law. Anong pinakita sa kanya? Pillar of fire. Yun ang kilala ni Paul. Dahil sa hindi siya maunawaan ni Paul, o sige, sabi ng Diyos, babalik tayo doon sa unawaan mo. Ito ngayon. Nakita niya yung pillar of fire.
Aral na aral si Paul sa pillar of fire, mga kapatid. Kilalang kilala niya. Paano natin masasabi yung addressin niya? Who art thou, Lord? Alam niya. Dahil yun ang utos sa kanila. Nung lumabas sila sa Egypt, isasaysay nila sa bawat mga anak nila, lahat ng lipi, kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya, alam na alam niya. Yung pillar of fire, nakasulat na yun, mga kapatid. Alam na niya yun. Nakita na niya yun. Nakasulat na. Pinaniwalaan niya ngayon. Ang problema ngayon, nagsalita yung pillar of fire. Sabi niya, I am Jesus. Bakit mo ako pinag-uusig? Sabi sa kanya. Why hast thou persecutest me? Bagamat doon, wala siyang narinig na pangalan. Praise God. Bago niya lang marinig yung Jesus na yun, na ipinangangaral ng mga pinag-uusig niya. Nung ginawa niya, nagpatira pa siya. Nabulag siya. Praise God. Bumaba ang Diyos sa pinakamababa, mga kapatid, para ma-reach tayo. Nangusap ang Diyos sa tao para makapangusap sa atin ng diretsyo. Ginamit niya ang mensahero para mabuksan tayo sa kaunawaan at maibalik ang ating mga puso. Unless na maibalik ang ating mga puso sa ating mga amang mga apostol, mga magulang na apostol, hindi tayo magkakaroon. Hindi natin matatanggap ang message sa huling kapanahonan. Wala tayong rapturing faith. If you don't have prophet, you don't have rapturing faith. Maaring sasabihin mo, mararapture ako. That's for you only. Sa iyo na lang yan. Kailangan pag sinabi mong mararapture ka, maaagaw ka sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, makikita ngayon ang manifestation sa buhay mo. Sa buhay natin. Pag sinabi natin Kristiyano tayo, kailangan may manifestation. Pag sinasabi natin mararapture tayo, kailangan may manifestation. Sino ang magbabalik sa ating mga puso? Ang Elijah. Yung Elijah na yun ang gagamitin, mga kapatid. Sa papanong paraan ka ngayon magkakaroon ng rapturing faith kung wala kang Elijah? Kung walang nabuksan sa iyo? Maaring paniwalaan natin, he is the prophet. Pero pag binanggit yung message, hindi mo tanggap. Walang silbi yung paniniwala mong propeta siya. Pag pinaniwalaan mong propeta siya, kailangan tanggapin mo rin ang message niya para mag-manifest. Kasi hindi, yung pagpapaunawa ng Diyos, hindi lang dahil sa sinabi mong naniniwala ka. Si Jesus Christ, maraming naniniwala sa Kanya. Pero hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, sabi niya, pakakapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nagsasabing naniniwala sa propeta makakapasok sa pag-agaw. Hindi lahat ng nagsasabing nagbabasa ng Biblia makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. No man knoweth the Father except the Son, and no one knoweth the Son except the Father. And whom the Son shall reveal Himself. Paano ngayon makakapagpahayag sa iyo ang Son, ang Diyos, kung hindi mo tatanggapin yung ginamit niyang sisidlan na pinagpahayagan? Huwag tayong lalabas. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Mga kapatid, kung ang paliwanag, kung ang unawa ay lumalabas sa salita ng Biblia, huwag mong tanggapin. Pero kung ito ay dinadala ka doon sa katotohanan at lalong tumitibay, pinagdadaptil ang salita ng Diyos, believe that prophet, I am with him, sabi ng Diyos. Ang propeta ng Diyos, hindi ka dadalhin paalis sa salita ng Diyos. Dadalhin kang papalapit sa salita ng Diyos. Tingnan ninyo kung gaano ka-certain ang tatlong magay na naglakbay ng 2 taon. Nakita nila yung star. Naglinya-linya. Sinundan nila. Certain sila na yung message na yun ipinanganak ang Messiah. Certain sila. Sinundan nila 2 taon. Gaano kahirap maglakbay ang gamit mo camel? Gaano kahirap maglakbay panahon ng tag-init? Mga kapatid, yung 3 wise men nagtiis para makita ang Messiah. Certain sa kanila ang message na kapag naglinya-linya, ipapanganak ang Messiah.
Ang message sa atin ngayon, ang misteryo ng Diyos bubuksan doon sa Elijah. At ang Elijah na yan ang magbabalik sa puso ng mga anak sa mga magulang. At ang mga misteryong binuksan na yan ang magdadala ng rapturing faith sa mga mananampalataya. Hindi lahat maaagaw, mga kapatid. Hindi lahat ng nagsasabing mararapture, maaagaw. Ang mga ibang denomination nagsasabi mararapture yan. Ang mga ibang mga gawain nagsasabi mararapture yan. Pero iba ang mensahero. Hanapin mo kung paano mo itutugma sa salita ng Diyos yung mensahero, hiwalay. Hanapin mo kung paano mo itutugma sa salita ng Diyos yung mga message, hiwalay. Paano mong sasabihin ngayon na magkakaroon din sila ng pag-agaw? Pero naniniwala sila, mararapture sila. Ganyan mandaya ang diablo. Gagawin niyang kapanipaniwala yung hindi totoo. That's right. Parang totoo. Yung napag-uusapan nga namin ni Brother Ferdy kagabi, doon ko lang nalaman, sabi niya, pag ininom mo daw pala yung tubig dagat, magkakaroon ka ng hallucination. Yung parang magkakaroon ka ng mga vision na hindi naman totoo. So, ganun ang ginagawa ng diablo ngayon. Binibigyan ka ng nakikita na wala naman palang katotohanan. Dahil sa pag-inom at pagkain nila ng maling katuruan, nagkakaroon sila ngayon ng maling pananaw. Iniisip nila, papunta sila doon sa lugar na merong, halimbawa, nasa dagat, gitna ng dagat. Iniisip nila, papunta sila doon sa isang island. Pero ang katotohanan, walang island doon. Dahil yun sa pandaraya, maling katuruan. Pero ang salita ng Diyos, sigurado yan, certain yan. Amen. Amen. There is a way, seemeth right unto a man, but the end of it is death, sabi ng Bible. Pero doon sa mga mananampalataya, mga kapatid, gaano man kakitid yung daan, magsisikap na babaybayin yan. Praise God. Ano ang kailangan lang gawin? Humbleness, mga kapatid. Laging humbleness. The wife is so humble. The church is so humble. Hindi ito magkakaroon ng sariling kaunawaan, karunungan, kundi umaasa lang sa sinabi ng Diyos. Tingnan ninyo kung gaano kasigurado ang mensahero sa mga ipinakita sa kanya. Ganon din dapat tayo. Pag nangusap ang Diyos na hindi kumukontra sa salita ng Diyos, kailangan panghawakan mo. Meron siyang vision. Ngayon, ang vision na ito, ang ginawa niya, pinasulat niya sa mga leaflets ng mga Bible. Merong bata na bubuhayin. Ang pangyayari ay ganito, sabi niya, pinasulat. Na matatagpuan yung bata na mamamatay, patay yung bata. Pero yung vision yun, mga kapatid. So, ang ginawa ng mga mananampalataya, pinasulat niya sa mga likod ng Bible nila. Ngayon, nawala na sa isip niya. Lumipas ang taon, nawala sa isip niya. After 2 years, nagkaroon siya ng merong pangyayari. Meron siyang nakitang bata sa tabi daan na namatay. Sa Finland yun. Ngayon, nung tingnan niya yung bata, yung nakita niya sa vision niya, yun yung ayos ng bata. Sa paligid niya, yun yung nangyayari. Sabi niya, yung buto ng bata, durug-durug. Balik ko yung paa. Pero sabi niya, sigurado ako, sabi niya, sa pinakita ng Diyos. I am certain, sabi niya. Kapag hindi nabuhay ang batang ito, sabi niya, you can throw me out of this country. I'm a false prophet, sabi niya. I'm a liar, sabi niya. Pag hindi nangyaring mabuhay ang bata. Gaano siya ka-firm? Gaano siya ka-certain? Gaano siyang nanindigan doon sa pinakita ng Diyos sa kanya? Nakita niya eh. Kung paano yung pinakita ng Diyos noong una, pinakita sa kanya. So alam niya ngayon, yung Diyos ang nangusap sa kanya doon sa vision niya yun. Kasi magkakaroon na ng manifestation. So ang ginawa niya, pinag-pray niya yung bata, nabuhay. Sabi niya, kung hindi mabuhay, I'm a false prophet.
You can throw me out of this country. I'm a liar. Pero nabuhay yung bata. That means he's not a false prophet. He's not a liar. And God showed him that vision. And that vision came from God. Hindi yan nanggaling sa kung saan. Hindi yan likhang isip. It's from God. Nangyari yan. And there's another thing, mga kapatid. Sa Africa naman. Gaano siyang kacertain. Tignan ninyo kung gaano siyang kasigurado dun sa kanyang pinaniniwalaan o pinanghahawakan na mensahe. At yung Diyos na nangungusap sa kanya, gaano siya kasiguradong totoo yung Diyos na sinasamba at pinapangaral niya. May hamon. May showdown. Nagkaroon ng showdown. Alam niyo si Elijah? Nagkaroon sila ng showdown sa Mount Carmel. Parallel yung pangyayari, mga kapatid. Sabi ng ating mensahero, merong isang bulag. Ang mga nasa congregation, halo-halong mga denomination. May mga Buddhist, kasi nasa India. Ang ano pa doon, merong mga Mohammedans. Alam niyo naman siguro yung Mohammedans, mga kapatid. Merong mga ganun. So sabi niya, kung sino yung makakapagbigay ng paningin sa taong ito, sasamba ako, sabi niya, susunod ako. Maniniwala ako. Susunod ako doon sa Diyos na yun, sabi niya. Tatanggapin ko yun. Tignan ninyo. Kung hindi ka sigurado sa pinaniniwalaan mo, hindi ka maghahamon ng ganun. Hindi ka magsasalita ng ganun. Mangyayari kaya? Hindi mo sasabihin na, hindi ka magkakaroon ng film na ipupus mo yung message mo, tapos sasabihin mo, pag napaningin nila, susunod ka doon. Ibig sabihin, alanganin ka. Pero siya, hindi sigurado siya. Sigurado siya sa hawak-hawak niya na hindi siya mahahatak ng mga yun. Kasi sabi niya, tinignan niya yung pinaka-Bible ng mga Mohammedans, yung Quran nila, at yung Bible, sabi niya, tinignan niya. May pagkakaiba. Ngayon, ang pinanghawakan niya, yung salita ng Diyos. So kung sino makakapagbigay ng paningin sa taong ito, susunod ako. Nandun yung mayor, sabi niya, kung gusto niyo maniwala, alam niyo mga kapatid, hindi niya binanggit na, kung gusto niyo maniwala, pumunta kayo doon sa isang balong babae na nakatira sa tabing ilog na ganito ang bahay. Ang ginamit niya yung mayor. Bakit niya ginamit yung mayor? Ang mga tao, nire-respect yung mayor. Hindi magsisinungaling yung mayor dahil marami ang nakawitness sa pangyayari. So sabi niya, kung gusto niyo malaman na totoo ang pangyayaring ito, tanong niyo yung mayor. Alam niyo mga kapatid, pinag-pray niya yung bulag. Nagkaroon ng paningin. Nangusap ang Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng paningin. Sabi niya, the words got to come to you. You've got to know that it's the truth. Kailangang dumating sa iyo yung salita at maunawaan mo na yun yung totoong salita ng Diyos. Yun yung talagang pangungusap ng Diyos sa iyo. Let every man's word be a lie and mine be true, sabi ng Diyos. Pag nangusap ang Diyos, nakita natin nangusap ang Diyos doon sa isang tao. Paniwalaan niyo yung tao. Paniwalaan niyo yung prophet, sabi niya. Ako yung nandun, ako yung nangungusap doon. Hindi pananalita ng tao yun. Pananalita ko yun, sabi ng Diyos. Huwag mong i-reject. There's a danger in rejecting the message. Paano ka madadala doon sa rapturing faith? Na umaasa tayo ngayon, anytime magkaroon ng rapture, kung hindi mo tanggap yung message ng prophet. Halimbawa, sabi natin, anytime magkaroon ng rapture, but you don't believe the message. Sa palagay mo, maaagaw ka? Pag dumating, anytime, at this moment, maybe after a few seconds, after a minute, after an hour, pag hindi mo tinanggap ang message na siyang magdadala sa iyo sa kaunawaan sa salita ng Diyos, hindi ka mapapasama. Kaya nagkulang ang 5 foolish, mga kapatid. They lack the revelation. Yung revelation ang naging stumbling block sa kanila. Hindi nila natanggap yung revelation.
They know there is a message coming. They know that the prophet shout the message, cried in the midnight, but they miss the revelation. Dahil yung revelation hindi nila makikita. Hindi nila mababasa. How are we certain now to the faith that we are holding on? How are we certain with the understanding that we are holding on? And how are we certain with the revelation that we believe on? Gaano tayo kasigurado ngayon? Sa pananampalataya, sa mga unawa, sa mga revelation na tinatanggap natin. Sigurado ba tayo na ito ay galing sa Diyos? Sigurado ba tayo na ito ay talagang kalooban ng Diyos? Anong magiging sukatan natin? Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ito lang ang tanging sukatan natin. This is a lie detector test. Dito natin malalaman kung galing sa Diyos ba ang message o hindi. Try Holy Spirit. If they are of God, sabi niya. Many false Christ and false prophets ang gumagala para dayain ang mga hirang hanggat maaari. Magpapakita sila ng mga tanda, mga kapatid. Ang Holy Spirit nagpapahayag. We believe that. But you have to receive the messenger para merong ipahayag yung Holy Spirit. Siya ang magtuturo at magpapaalaala. We have to accept the message. This is not our message. It's the message of God. All we have to do is to accept. Amen. Sinabi ni Noah, pasok na sa daong. Kung gusto niyo maligtas, pasok kayo sa salita ng Diyos. Kung gusto niyo maligtas, pasok kayo sa salita ng Diyos. Huwag kayong lalabas. Ito ang arka natin sa time na to. Ang mga tao sa time ni Noah, napahamak sila. Namatay sila. Ang nag-judge sa kanila yung tubig. Pero yung tubig na yun ang nagpalutang doon sa arka ni Noah para hindi sila mamatay. Ang salita rin ng Diyos na ito ang magliligtas sa atin, mga kapatid. At pag hindi natin tinanggap, ito rin ang hahatol sa atin. Two things. Accept it or reject it. Gusto mong mag-judge o ikaw ang ma-judge? Dalawa lang, mga kapatid. Napakasimple ang pagpipilian. Pero si Eva, nadaya pa rin. Nagpadaya siya sa paningin. Huwag tayong padadaya sa paningin. Huwag tayong padadaya sa simpatya. Huwag tayong sitingin sa tao. Sabi nga ng ating lingkod ng Diyos na ginagamit sa lugar na ito, huwag tayong titingin sa Kanya. Huwag nating ilagay sa Kanya yung simpatya. Lagay natin sa Diyos. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Pag hindi na ba sumusunod si Paul, susunod ka pa rin? As I follow Christ, sabi niya. Pag hindi mo tinignan yung binanggit niya na yun, follow me. Pag sinabi mo lang, sige, sunod ka lang ng sunod. Paano pag hindi na sumunod si Paul? Meron tayong mga sariling desisyon. You have the right to choose. We have the right to make a decision. Nung nagpabautismo ba tayo? Nagpabautismo ba tayo dahil sa sinabi ng ating kapatid? Sige, magpabautismo ka na. Ano ang nag-udyok sa atin nung tinanggap natin ang baptism? Ang salita ng Diyos. Dahil ba sa sinabi ng tao? Dahil pinaunawa ng Diyos sa atin. Ganon din sa time natin, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, ganon pa rin. Hindi pa rin ginagawa ng Diyos na robot ang isang tao. Huwag kayong susunod dahil sa sinabi ng tao. Sumunod kayo dahil sa sinabi ng Diyos. I-respect niyo yung tao. Respect the office. But believe in God. Believe in the message. Have faith in God. Don't put your confidence on man. Right. Amen. Put it to God. Put your trust to God. Put your confidence to God. Wala tayong ibang pupuntahan. Kung lalabas pa tayo sa salita, mga kapatid, wala na tayong pupuntahan. I-enjoy mo na. Kung hindi mo rin lang tatanggapin ang salita ng Diyos, i-enjoy mo na lang sa labas. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito sa loob. Kung wala rin lang naman tayong inaasahang tatanggapin. Praise God. Tingnan ninyo, mga kapatid. Ang patutuo ng ating Panginoong Hesus
sigurado lahat siya. Wala siyang pagdududa sa mga salita ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos para magpatotoo sa atin. Para maging example natin. Ngayon, tingnan ninyo mga kapatid. Gaano ka-certain si Jesus Christ doon sa mga ipinapangaral niya? Sabi niya, destroy this temple. And in 3 days, I'll raise it up again. Gaano siya kasigurado na mangyayari yung bagay na yun? Kaya ba natin banggitin yung mga ganong bagay? Siya, sigurado siya. Amen. Nangungusap siya sa kanyang katawan. Hindi siya nangungusap doon sa templong literal. Amen. Bagamat yung mga tao ang tinitingnan yung templong literal. 46 years na itinayo ang templong ito, tapos sa 3 araw itatayo mo. Pero nung nangusap siya, sigurado siya, nabubuhayan siya ng Diyos sa loob ng 3 araw. Dahil alam niya, in 3 days, alam ng Diyos, magkakaroon na ng decay ang katawan. I'll not suffer my Holy One to see corruption, sabi ni David. Si David na naman ba ang nagsalita sa bagay na yun? It was Christ in David. It was God speaking to David. Kaya sabi niya, I will not suffer my Holy One to see corruption. Kung si David nga ang nagsasalita nun, sino ang anak ni David na binabanggit niya? Si David natural na nangungusap. Namatay lahat ang anak ni David. But it was God talking to His Son. Siya ang pinatutungkulan ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Naunawaan ngayon ni David. Alam ni David kung sino yung binabanggit ng Diyos. Kaya nung sinabi ng Diyos, nung sinabi ni Paul, but unto the Son saith, sabi ni Paul, thy throne, O God. Binanggit na ito noong una pa. Kaya lang, hindi masabi ni David na unto the Son. Wala pa yung Son. Wala pang nakikita si David. Pero alam niya, thy throne, O God, sabi niya, is forever and ever a scepter of righteousness. Sino ngayon yung binabanggit ni David na throne? Alam ni David kung sino yun, kaya lang hindi pa niya mabanggit na Son dahil wala pa yung manifestation. Nung lumabas yung Son, nagkaroon ng certain message si Paul. Sabi niya, but unto the Son saith, thy throne, O God. Siya ngayon ang pinananahanan ng Diyos. For in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. At ang Diyos ay hindi humiwalay sa kanyang salita. There are 3 that bear witness, bear records in heaven. The Word, the Father, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Tignan ninyo ang pagkakaiba sa lupa. There are 3 bear witness in earth, sabi niya. The body, the body, the soul, and the spirit. These 3 agree in one. Hindi niya sinabing these 3 are one. Ang sinabi niyang these 3 are one, Father, the Word, and Holy Ghost. These 3 are one. Iisa. Hindi ito 3, mga kapatid. Iisa lang. Hindi ito nagkaroon ng division. Iisa lang, mga kapatid. Pwedeng pag-aralan ng mas malalim pagdating sa sharing. Kung paano naging iisa. Kung gagawin nating 3 ito, tatama ang Trinitarian. Bakit pa tayo nandito ngayon kung tama rin lang naman pala sila? Pero nandito tayo dahil alam natin na pinagtagpo ng Diyos yung 3 na yun. Father, Son, and Holy Ghost. In the Old Testament, it was Father. Fatherhood dispensation. Nangungusap ang Diyos in fatherhood dispensation. Sa New Testament, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa kanyang salita. Ang kanyang salita. Sa time natin, ang Holy Ghost. These 3 agree, these 3 are one. And in heaven,
Kung pupunta ka doon, hindi ka makakakita ng tatlong magkakatabi mga kapatid. Iisang trono at iisa ang nakaupo. Merong tronong literal at merong tronong spiritual na makikita ka doon. Ang naghahari mga kapatid, hindi yan nakatayo. At malinaw ang binabanggit ng Bible, merong tao na nakaupo doon sa trono. Merong form na pinupuri ang mga angels doon sa trono. Hindi nila pwedeng purihin ang trono. Trono na upuan lang. Ang pinupuri nila yung nakaupo. Pero yung nakaupo na yun mga kapatid, sinabi na yun ang trono ng Diyos. Doon nananahan ang Diyos at hindi na humiwalay doon. Siya ang tabernacle ng Diyos. The perfect tabernacle. It's Jesus Christ. Hindi na siya doon humiwalay mga kapatid. Iisa lang. Iisa ang makikita natin. But we have the understanding that God manifested in that Son, Jesus Christ. So kung sinamba mo ang Panginoong Hesus, hindi mo sinamba yung laman. Kung naunawaan mo, hindi mo sasambahin yung laman lang. Hindi mo rin sasambahin yung Ama lang, yung Espiritu lang. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Yung pangalan ng Ama, sambahin natin yung pangalan, sabi niya. Yung pangalan, dala-dala ng anak. Kung pwedeng paghiwalayin yun, isinulat na lang sa pader yung pangalan ng Ama, nandito yung anak. Hindi. Nag-iisa yun. Iisa yun. Magkasama yun. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi na katulad doon sa batong templo na nakasulat doon yung pangalan. Para yun ang sabihin. Yung pangalan na yun pwedeng ilipat sa ibang templo. Nung nabura yun, nawala yung pangalan. Nung nabura yung templo. Nung gumuho. Pero doon sa anak, hindi kailanman nawala yung pangalan. Kahit nung namatay siya. Nandun pa rin yung pangalan. Dala-dala pa rin niya. Ano yung pangalan? It's Jesus. Hindi nagbago. Nagkaisa-isa dahil sa pangalan. Amen. These three are one. Praise God. Praise God. The messages at this time, very unusual mga kapatid. All we have to do is to submit ourselves, surrender to God, and accept to God. We know nothing. We have to humble ourselves. Wala tayong alam. Para sa ganun, maging certain ang message. Mangungusap ngayon ang Diyos. Hindi magiging uncertain, hindi tayo kakapakapa kung saan-saan. Hindi tayo pupunta kung saan-saan. Pero ang panghahawakan natin ngayon, yung siguradong nangungusap ang Diyos. Hindi ka magdududa. Pag may narinig ka dyan, oo nga ano. Pag may narinig ka doon, oo nga ano. Saan ka ngayon? Katulad ka ba ng isang tambong hinahapay ng hangin? Huwag nawang mangyari. Tignan nyo si John. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ano bang hinihintay nyo? Anong hinahanap nyo? Yung katulad ng isang tambo? Pero si John, hindi. Nangaral si John, may katapangan. Dahil alam ni John, sigurado siya sa pinapangaral niya. Merong isa sa inyo na hindi, kailanman hindi akong maging karapat-dapat magkalag sa panalin ng kanyang mga sandal, panyapak. Sigurado si John. Alam ni John yung pinapangaral niya. Yung mga bakabukaw, sabi niya, papatagin. Yung mga likod, tutuwirin. Ganon din ba tayo kasigurado sa time natin, sa pinanghahawakan nating pananampalataya at mga naunawaan nating sinasabi? We have to be certain mga kapatid, the time is nigh. Malapit na. Kung noon sinasabing malapit na, lalong mas malapit ngayon. Hindi tayo papalayo mga kapatid, papalapit tayo. And she hath made herself ready. Kailangan mag-ready. Sino ang magre-ready? Yung iba ba? Ang Diyos ba ang nagre-ready? Sabi niya, and she. Paano ka makakapag-prepare? By the message, by the word. Yun ang magdadala sa iyo ngayon sa preparation. Hindi yung Diyos ang nagre-ready na para maligtas tayo. Tama! Sabi ng John 14, I'll go and prepare a place for you. But you have to work your own salvation. Work for your own salvation. Hindi one-man show. Pag uuwi tayo, mga kapatid, pag uuwi tayo, sasabihin ba natin, ipagluto mo ako ng sinigang, bumili ka ng hotdog, bumili ka ng longganisa, sinigang na baboy, lahat ng gusto mong luto, sasabihin mo, para ihanda ng misis mo.
Pero sa pag-uwi mo ba, hindi ka na maghahanda para din naman sa Kanya? Maghahanda ka. Ganon din naman ang Panginoong Hesus. Kung naghahanda siya sa pagbalbalik niya, lalo tayong maghahanda. Dahil pag-aasawa ang hinihintay natin, mga kapatid. Hindi ito simple. Be ye therefore perfect as even your Father in heaven is perfect. Be ye holy for I am holy. Paano magtatagpo ang isang bagay na hindi holy at holy? Hindi po pwedeng mangyari. Kailangan magkaroon ng holiness ang church para yung capstone lumakip. Unless na magkaroon ng holiness, walang lalakip, mga kapatid. Kaya requirement siya, be ye holy for I am holy. Sabi ng Panginoong Hesus. Dahil alam niya, hindi siya pwedeng lumakip sa marumi. Praise God. We are in the end time. Wala na tayong hihintaying another church age para magpa-relax pa tayo. This message is for everybody. Even for me, mga kapatid. Sa atin lahat ito. But it's up to you if you accept it or not. But I believe, kung sino yung sa Diyos, sila ang tatanggap sa message ng Diyos. Sapagkat ang message ng Diyos, kung sino ang kanilang mga pinili, siya rin ang makakaunawa. Kung sino yung tagalangit, yun lang makakaunawa sa mga pananalitang tagalangit, mga bagay na makalangit. These are tongues, mga kapatid. Kung merong mag-i-interpret, mauunawaan ng tao. Pero kung walang mag-interpret, anong gagawin mo ngayon? May nagsalita ng tongue. Sabihin natin, may magsalita dito ng Arabic. Walang nakakaintindi ng Arabic. May pakinabang ba? Wala. May magsasalita ng makalangit. Walang nakakaintindi ng makalangit. May pakinabang ba? Wala. Pero kung may magsalita ng makalangit, at merong mga makalangit na mga kaluluwa na pinagpapayagan ng Espiritu Santo, mauunawaan nila. At yung mga makalangit na yun, yun ang tatanggap at magiging pakinabang sa kanila ang mga makalangit na mga mensahe. Walang pupuntahan ng tao, maliban laging kung mananatili tayo sa kaisipang karnal at hindi natin titignan, kailangang lumagay tayo doon sa mga bagay din naman na hindi nakikita ng karnal na mata. Kailangang ipakita. Sabi nga ng message, ang prophet, seer, ginamit siya ngayon para ipakita niya yung mga mangyayari, yung mga hinaharap at mga nakaraan. Seer siya. Ngayon, ipinapakita rin naman sa atin para magkaroon ka ng lalong desire doon sa iyong pupuntahan. Para maunawaan mong lalo ang kadyusan, mga kapatid. Godhead is the greatest revelation, sabi ng ating kapatid. Hindi ito napakasimple. This is the greatest. Sabi nga ng salita ng Diyos yung binanggit ko kanina. No one knoweth the Father except the Son. And no one knoweth the Son except the Father. That's Godhead. And whom the Son shall reveal Himself. Ang lahat ng kaunawaan, ibinigay sa anak. Lahat ng karunungan, kaunawaan, nandoon sa anak. Ngayon, kung hindi mo tatanggapin yung anak, paano siya makakapagpahayag? Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, humbleness is the key to understand God. Humbleness. Kasi sa time natin, marurunong ang tao. Marurunong. Maraming karunungan ang lumalabas. Pag pupunta tayo sa science, mawawala tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong pupunta sa Bible school. Si Peter, mga apostles, si Paul, hindi sila dinala sa Bible school. Si John, hindi dinala sa Bible school. Si Moses, hindi dinala sa Bible school. The prophet, hindi siya dinala sa Bible school. At sinong nagturo? It's the Holy Ghost. Meron ngang paaralan sa amin. Holy Spirit Academy, sabi nila. Yun ang nagturo. Pero hindi yung paaralan na sa amin yun. Ang Holy Spirit ang tagapagturo, mga kapatid. Kailangan matanggap natin yun. Don't reject the word.
Kung minsan, maaring iniisip natin, hindi natin rin-reject. Kung minsan, iniisip natin, tama. Kaya lang mga kapatid, pag walang binangga, ay pag may binabangga ang salita ng Diyos, mag-isip-isip ka kung hindi nagkatugma-tugma. Ang pangunawa, pwede mong gawan ng interpretasyon sa lahat ng bagay. Mga verses, pwede mong lagyan ng interpretasyon. Pero yun ba ang talagang kalooban ng Diyos? Lagi nating itanong. Yun nga ba? May ginagamit ang Diyos mga kapatid. Unang-una ang propeta. So sa time natin, magtatagpo ang mga pinili sa salita ng Diyos. Tulay nila ang message. Yun ang paraan ng Diyos mga kapatid. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng i-reject yung message. So, mga kapatid, be humble. Para yung sound maging certain sa atin yung trumpet. Para yung pangungusap ng Diyos hindi katulad ng isang kulog. Sabi nung ng mga nakarinig sa Panginoong Hesus, kumulog! Buti pa yung iba, sabi nila, nangusap yung anghel. Hindi man nila naunawaan ng diretsyo, pero alam nila, yung Diyos ang nangungusap. Pero ang mahirap pag sinabi mong kulog na lang, there's a danger. Hindi mo na mauunawaan talaga. Wala ka ng desire para unawain kasi kulog lang. Kaya pag hindi mo pa naunawaan, hayaan mo. Nangusap yung anghel, ilagay mo lang muna dyan. Huwag mong sasabihin ka agad na kulog para magkaroon ka pa ng desire. Kasi pag sinabi mong ang isang bagay, basura na, hindi mo na babalikan yan. Basura na yan eh. Pero pag sinabi mong meron pang pakinabang, pwede pang gamitin, itatabi mo lang yan. Anytime pwede mong kunin at gamitin yan. So don't reject. Just lay aside. Itabi mo lang. Maaring ang Diyos one day, ipaunawa din naman lahat, mga kapatid. Bukas pa ang biyaya, pero huwag natin aabusuhin yung pagiging bukas ng biyaya. Huwag natin gagayahin yung first seal. Huwag tayong magre-relax, mga kapatid. Just keep on moving. Don't put down the bars, sabi ng ating kapatid. Kailangan laging nakataas to defend. Panindigan natin ang salita ng Diyos. Yung certain sound na naunawaan natin, huwag nating ibababa. Be certain. And this sign shall follow to them that believe. Certain ka dun. Ang sign na yun, hindi lang doon sa mga pagpapagaling, mga kapatid. Sa time natin, ang isang sign, it's the revelation. And this sign shall follow them that believe. Ang revelation hindi hihiwalay sa mananampalataya. Praise God. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri at pasalamat. Nawa, kung ano man mga kapatid, ang mga nabanggit kong hiwalay sa salita ng Diyos. Go back to the Word. Huwag ninyong panghawakan mga kapatid. Kung nakita ninyong mali, bumalik kayo sa salita. At kung meron man akong nabanggit na mali, humihingi ako ng tawad una sa Diyos at sa inyong mga kapatid. Ang message para sa ikaluluwalhati ng Diyos at para sa ikahahanda ng iglesia. Wala tayong ibang objective. Ang itinataas natin ang Diyos. Wala tayong ibang itataas dito. Hindi natin pwedeng itaas ang tao. Hindi natin pwedeng itaas si pastor. Walang sino mang may kakayanan dito. Walang sino mang dapat napurihin dito o luwalhatiin kundi ang Diyos. So, ipagpahumanhin nyo kung meron man ako nabanggit na mga mali. Bumalik kayo sa salita mga kapatid. Patawarin nawa ako ng Diyos kung meron akong mga nabanggit na mali. At bilang pasasalamat, baka pwede tayong magsitayo mga kapatid at pasalamatan natin ang Diyos. Praise God. Praise God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat o Ama sa nagdaang oras. Nawa, Panginoong Diyos, ang mga mensahe mo ang nakita nila at hindi ang tao, Lord God. Alisin mo ang anumang mga masamang pag-iisip, O Lord God. At kung ano man ang mga nabanggit kong mga hindi kalugod sa iyo, O Lord God, burahin mo sa aming mga puso at isipan. At panatilihin mo ang mga sakdal mong mga pangungusap, O Lord God. Ang mga may pakinabang sa aming buhay bilang paghahanda sa iyong iglesia, O Lord God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, panghawakan mo kami. Patnubayan mo kami sa paglalakbay namin sa sanlibutan ito, O Lord God, na huwag kaming mawalay sa iyong banal na salita. Sa iyong mga pangako, O Ama, na panghawakan namin ng lubusan upang sa ganun ay may manifest mo ang iyong mga pangako, O Lord God. Alam namin, Panginoong Diyos, na patuloy kaming tumatakbo, O Lord God. Hindi po namin inaaring nakamtan na namin. Nagsisikap pa rin kaming magpatuloy, katulad din naman ng pananalita ni Paul.
sapagkat alam namin, O Ama, na malapit na ang araw kung kaya't lalong pag-ibayuhin mo nawa ang init ng aming mga pananampalataya, O Panginoong Diyos, upang sa ganon ay malaya kang lalong makapangusap sa amin. O Ama, sa paghiwa-hiwalay namin ito ay nawa ikaw ang patuloy na maluwalhati sa pangungusap, pananalita at mga gawa namin sa labas, maging sa pangungusap sa mga kapatid, Panginoong Diyos, nawa lalo mong ikataas at ikaluwalhati, O Lord God. Maraming salamat po, nawa ang mensahe mong ito ay magamit namin sa pang-araw-araw naming paglalakbay sa sanlibutan ito bilang katawan mo at maluwalhati ka, nawa, O Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord God. Tinatagubilin po namin ang nalalabing mga oras at araw namin sa sanlibutan ito. Ikaw ang mag-ingat nawa sa amin, O Ama, maging ang aming mga sangbahayan na malalayo sa amin, itinatagubilin namin sila sa iyo, O Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah.